Ang gabi ay parang nilulumot na libingan sa baryo ng malinaw, tahimik pero mabigat, parang may nakaabang na hindi mo maaninag. Sa gitna ng dilim, bumagtas si Emil sa makipot na daan, bitbit ang lumang itak na minana pa niya sa kanyang yumaong ama. Sa bawat hakbang niya sa maputik na pilapil, dinig na dinig niya ang ugong ng mga kuliglig at ang paminsang alulong ng aso mula sa di kalayuan, paalala na kahit gaano kalalim ang gabi, may mga matang nakamasid. Si Emil ay 23 anyos, isang manunugis, ang tawag sa kanila ay mga mangangaso ng mababangis na hayop o kung minsan ay mga nilalang na labas na sa likas na mundo. Hindi niya ginusto ang buhay na ito. Bata pa lang siya, tinuring na siyang malas ng kanilang baryo. Ang nanay niya ay pinaniniwala ang inaswang ang sariling asawa, noong nahuli, pinagtulungan itong sunugin. Saksi si Emil sa lahat. Wala siyang nagawa noon kundi ang manahimik at tanggapin ang kasalanan ng ina na isinabit sa kanya. Lumaki siyang alipusta ng mga kabaryo. Lahat ng inaakala niyang kaibigan noon, unti-unting lumayo. Kung hindi dahil kay Dado, matagal na siguro siyang sumuko. Si Dado lang ang nanatiling kasama niya, kababata, kabiruan, kabalikat sa gutom at pagod. Kung si Emil ang tikom ang bibig, si Dado naman ang maingay at palatawa. Palaging may baong biro para lang mapangiti ang kaibigan. Nang gabing iyon, sabay silang dalawa sa daan pauwi mula sa kabundukan. Galing sila sa isang maliit na pukyutan na kanilang hinuhuli para ibenta sa palengke. Puro kagat ng insekto ang braso ni Dado, pero tuloy pa rin ang kanyang kwento. Emil, palagay mo ba totoo ang sabi ng matatanda? Nasa gubat ng malinaw, may natitira pang aswang na di mahuli-huli, tanong ni Dado. Tinatapik ang bitbit niyang sako ng pukyutan. Napahinto si Emil. Tiningnan niya ang paligid. Madilim ang gubat na nasa tabi ng pilapil. Sariwa pa sa alaala niya ang mga kwentong kababalaghan, mga aninong putol ang paa, mga sigaw sa dapit hapon, mga buntis na biglang nawawala. Pero hindi siya naniniwala agad. Kung totoo man, hindi na natin trabaho yon, matipid niyang sagot. Paano kung ikaw ang puntahan? Ikaw pa naman yung paborito ng mga tsismosa rito, anak daw ng aswang, sabay tawa ni Dado, pero alam niyang biro lang iyon para mapawi ang lungkot sa mata ni Emil. Ngunit bago pa siya makatawarin, napahinto sila pareho nang may marinig na kaluskos mula sa masukal na bahagi ng gubat. Parang may mabigat na bagay na gumapang sa mga dahon. Nagkatinginan sila ni Dado. Bagaman sanay na sila sa gubat, iba ang bigat ng hanging bumalot sa kanilang dalawa. Walang imik si Emil, dahan-dahan niyang hinawakan ang itak. Si Dado naman, biglang napatikom ng bibig, bihira iyon. Sa kabila ng mga anino, may sumulpot na puting liwanag, manipis na sinag ng buwan na bumagsak sa isang bagay. Hindi bagay tao. Isang babae. Nakalugay ang buhok, putlang-putla ang balat, at basang-basa ang puting damit na parang hindi na itugma sa lamig ng gabi. Nakatayo siya sa pagitan ng mga puno, nakatitig kay Emil. Walang galaw, walang imik. Para siyang multo na biglang bumaba mula sa alapaap. Emil, babae yan. Baka multo, bulong ni Dado pero hindi gumalaw sa kinatatayuan. Sa halip na matakot, inaninag ni Emil ang mukha ng dalaga. May bakas ng takot at pagod ang mga mata nito. At may sugat siya sa braso, sariwa, tumatagas ang dugo. Gusto niyang lapitan pero pinigil siya ni Dado. Emil, baka patibong yan. Huwag kang lalapit. Baka aswang. Pero para kay Emil, hindi iyon ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang tao, isang babae na parang ilang araw nang hindi nakakain o nakainom. Ang malamlam na tingin nito, parang isang pamilyar na kirot na nakita na niya sa salamin noon, isang nilalang na tinatakbuhan ang sariling anino. Hindi na siya nag-atubili. Nilapitan niya ang babae kahit pigil ng pigil si Dado. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito, inilabas ang baong panyo, at tinakpan ang sugat. Wala kang dapat ikatakot. Ako si Emil, mahinang bulong niya. Hindi umimik ang babae. Tanging pag-iling at ang pagpatak ng luha ang isinagot nito. Lalong bumigat ang dibdib ni Emil. Parang may humaplos na malamig na kamay sa batok niya, isang kislap ng kababalaghan na hindi niya maipaliwanag. Nang magdesisyon siyang alalayan ng babae, biglang kumaluskos muli sa likod nila. Napalingon si Dado. Emil, may paparating. Hindi tao yan. Emil!
Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nilang gumalaw ang mga dahon. May maitim na anino, mababa, mabilis at mabangis ang kilos. Tumayo si Emil, itinulak si Dado palayo sa babae. Dalhin mo siya sa kubo. Bilisan mo, utos niya. Ano? Ikaw, tanong ni Dado, nanginginig. Ako ang bahala. Dalhin mo siya, sigaw ni Emil. Wala nang nagawa si Dado. Inakay niya ang babae na ngayon ay halos himatay na sa pagod at takot. Si Emil naman, nanatili sa daan, hawak ang itak, pinagmamasdan ang aninong gumagapang sa mga damo, nagbabanta, parang mabangis na hayop na nauuhaw sa laman. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Lumabas mula sa kadiliman ang isang mabalahibong nilalang, hindi na maikakailang hindi ito basta hayop. Pulang-pula ang mata, maitim ang bibig na parang basang lupa. Ngunit sa halip na umatake, bigla itong umatras ng maamoy ang panyo ni Emil, ang panyong balot ang sugat ng babae. Napalunok si Emil. May bumubulong sa loob ng dibdib niya na mali ang lahat. Sino ang babae? Bakit takot na takot ang mga nilalang na ito sa dugo niya? Nang gabing iyon, walang natulog na mahimbing kina Emil at Dado. Dinala nila ang babae sa lumang kubo ni Emil sa tabing gubat, kubong gawa pa ng tatay niya bago ito namatay. Doon, pinahiga nila ang babae sa banig. Pinunasan ni Emil ang kanyang noo na basang-basa sa pawis, habang si Dado ay nagbabantay sa pinto, hawak ang gulok. Tingin mo totoo? Aswang siya, tanong ni Dado sa pabulong na tinig. Hindi agad sumagot si Emil. Pinagmasdan niya ang babae, kahit putla ang mukha, maganda ito. Mahinang bumubulong habang natutulog. May mga salitang paulit-ulit, huwag mo akong ibalik, huwag mo akong ibalik. Sa labas ng kubo, umihip ang malamig na hangin. Humuni ang tuko. Sa di kalayuan, may maririnig na impit na halakhak, parang tinig na nilulunod ng hangin. Kinabukasan, pagmulat ni Emil, wala na si Dado sa tabi niya. Tanging ang babae ang naiwan, nakaupo sa sulok, nakayakap sa tuhod at nakatitig sa kanya, ngunit iba na ang mga mata nito. Hindi na takot ang laman noon. May kumikislap na dilim, tila apoy na pilit itinatago. At bago pa makapagsalita si Emil, biglang bumukas ang pinto ng kubo. May tatlong anino sa labas, mga taong hindi niya kilala, nakaitim, at hawak ang pangil at buntot na pinatuyo. Mga mangangaso. At sa mga matang iyon, alam na niyang hindi siya ang pakay, kundi ang dalagang pinili niyang pagtakpan. Dito nagsisimula ang kwento ng dalagang aswang na nagtago sa kubo ng binatang manunugis. At dito niya natutunan na hindi lahat ng nilalang ay dapat sugpuin, dahil minsan, ang tunay na halimaw ay nasa loob ng mga tao. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ng husto ang araw pero gising na si Emil. Malalim ang kanyang mga mata, mabigat ang dibdib. Tahimik ang paligid ng kubo pero sa loob niya, parang may umaatungal na sigaw na hindi niya mailabas. Tinitigan niya ang dalagang natutulog pa sa banig, mahinang humihinga, parang bata na ninakawan ng panaginip. Kahit sa tulog, kumikibot ang mga daliri nito, para bang may kinakalaban sa panaginip na ayaw bumitaw. Mula sa bintana, tanaw niya ang manipis na usok mula sa ibang kubo sa baryo. Alam niyang oras na malaman ng mga tao na may babae siyang kinukop, lalo pat pinaghihinalaan nilang aswang ito, ay hindi siya patatahimikin. Wala siyang balak isuko ang babae, pero alam niyang hindi ganoon kasimple ang lahat. Minsan na siyang sumuko noon, nang hinayaan niyang sunugin ang ina. Hindi niya na muling hahayaang mangyari iyon. Nang magising ang dalaga, bahagya lamang siyang ngumiti. Hindi niya agad sinabi ang pangalan niya. Ni hindi pa nga niya alam kung sino siya. Pero ang mga mata nito, doon nagsimulang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Anong pangalan mo? Mahinang tanong ni Emil. Sandaling natigilan ang babae bago ibinuka ang bibig. Mila, bulong nito, parang sigaw na hindi makaabot sa labas. Mila ang pangalan ko. Nang marinig yon, parang may humaplos na malamig na anino sa batok ni Emil. Mila. Pamilyar. Pero hindi niya mawari kung saan niya ito narinig. Bago pa niya masundan ang tanong, bumukas ang pinto at dumating si Dado, pawisan at may bitbit na sako ng kamote. May mga nagtatanong sa baryo, Emil. May mga bantay na raw na nag-ikot, naghahanap ng babae. Sabi ko wala akong alam. Bumaling ang tingin ni Dado kay Mila at bahagyang napalunok. Sigurado ka bang ligtas yan dito?
Hindi sumagot si Emil. Sa halip tumayo siya, lumabas ng kubo at tinanaw ang palibot. Sa likod ng mga puno, parang may mga matang kumikislap. Hindi niya alam kung tao o hindi. Pero sigurado siyang may nagmamatsyag. Noong bata pa si Emil, palaging sinasabi ng ina niya na hindi lahat ng gabi ay dapat katakutan. Anak, bulong nito noon habang kinakalong siya, ang dilim ay hindi kaaway kung marunong kang magtago ng apoy. Pero ang apoy na yon matagal na ring nawala. Nasunog kasama ng ina, kasama ng kanyang pangalan. At mula noon, tinuruan siya ng mga tao kung paano mabuhay ng tahimik, manahimik o masunog din. Emil, bulong ni Mila mula sa loob ng kubo, kung hindi mo ko kaya, aalis na lang ako. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang umihip ang hangin. Nagdilim ang langit, dumilim kahit maliwanag pa dapat ang araw. Sumipol ang hangin na parabang may umuungol. Sa ilalim ng puno, isang maliit na figura ang lumitaw, isang matandang lalaki, hubad ang paa, puting-puti ang buhok, at bitbit ang baston na gawa sa baluktot na kahoy. Ang mga mata nito, mapusyaw na parang kinain na ng liwanag. Kilalang kilala kita, Emil na anak ni Teresa, anang matanda, paos ang boses. Nagkatinginan si Dado at Emil. Maging si Mila, bahagyang napasiksik sa sulok. Hindi nila alam kung tao ba ito o multo. Sino ka? Tanong ni Emil, mariin ang tinig. Hindi mahalaga ang pangalan ko. Ako'y albularyo noong unang panahon. Hindi ako natutulog kahit pinatay na ako ng gutom at galit ng mga tao sa baryong ito. Ako ang bantay sa pagitan ng lupa at dilim. Hindi makapagsalita si Emil. Noon lang siya nakakita ng ganito. Sa kwento lang niya naririnig ang mga ganitong tagpo, mga espiritong nagbabantay sa pagitan ng mundo. Lumapit ang matanda at inilabas mula sa kanyang sako ang isang maliit na bagay, isang mutya na kulay berde, hugis itlog, parang makintab na piraso ng dahon na naging bato. Ipinatong ito sa palad ni Emil. Ito ang mutyang pinag-ugatan ng dugo ng ina mo. Hindi mo alam, anak ka ng babae na piniling maging tagapasan ng sumpa. Ang dugo niya, dugo ng mga babaylan na nagtago sa balat ng aswang para itago ang huling lihim ng lahi niyo. Napasinghap si Emil. Si Dado, nagkibit balikat, hindi maunawaan. Si Mila, lalo lamang nanginig. Anong ibig mong sabihin? Boses ni Emil garalgal. Ang ina mo, hindi siya pumapatay para mabuhay, pumapatay siya para hindi mabuhay ang mas malakas na halimaw sa ilalim ng lupa. Pinatay siya dahil hindi na siya nagtatago. Ikaw ang natirang bantay. At siya, sabay turo ng matanda kay Mila, ang susi kung bakit muling babangon ang nilalang na yon. Napatayo si Mila, namutla. Hindi totoo yan. Hindi ko yan alam. Wala akong alam. Ngunit ang matanda, umiti lamang na parang bulok na anino. Hindi mo man alam, katawan mo ang pintuan. Kung bubuksan ka, bubuhos ang gutom na matagal nang nakakulong. Hawak ang mutya, naramdaman ni Emil ang kakaibang init na gumagapang sa kanyang palad, parang apoy na bumabalik sa dugong matagal niyang itinatanggi. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong niya, nanginginig ang boses. Sanayin mo ang sarili mo. Tigilan mo ang takot. Tigilan mong itanggi ang dugo mo. Kung hindi, ubusin kayo ng dilim. Lumakad ang matanda palayo. At bago tuluyang mawala sa pagitan ng mga puno, huminto ito at bumulong na halos siya lang ang nakarinig. Bantayan mo ang pintuan, anak ni Teresa. Hindi lahat ng halimaw ay nasa labas. Nang maglaho ang albularyo, bumagsak ang katahimikan. Tila sabay-sabay silang napilitang huminga muli. Si Mila, naupo sa sulok, nakatakip ang mukha. Si Dado, umiling na lang, parang binuhusan ng malamig na tubig. Emil, mahinang sabi ni Dado, anong gagawin mo ngayon? Hindi sumagot si Emil. Pinagmasdan niya ang mutya sa palad niya, maliit, pero parang may pulso. Parang may sariling buhay. Kung bitawan niya ito, parang pinatay na rin niya ang natitirang koneksyon niya sa ina niya. Kung hawakan niya ito, kailangan niyang tanggapin ang pangalan at sumpa na pilit niyang inilibing kasama ng abo ng ina. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Habang natutulog si Mila, naupo siya sa labas ng kubo, hawak ang itak sa isang kamay, ang mutya sa kabila. Nakatulog si Dado sa tabi ng apoy, hawak pa rin ang gulok. Sa harap nila, kumikislap ang mga mata ng mga alitaptap, para bang binabantayan din sila.
Sa utak ni Emil bumabalik ang lahat ng kirot. Nakita niya ang mukha ng ina niya, ang mga huling luha nito bago lunurin ng apoy ang katahimikan. Nakita niya ang mga mukha ng kabaryo kung paanong tinuro siyang anak ng dilim. At ngayon, narito siya, pinoprotektahan ang isang babae na siya palang susi sa pagbabalik ng isang halimaw na hindi niya alam kung kaya niyang labanan. Mula sa sulok ng dilim, may narinig siyang mahinang boses, parang hangin pero malinaw, hindi ka lalaban. Magtatago ka lang ba habang kinakain nila ang lahat? Napahigpit ang hawak niya sa mutya. Alam niyang walang ibang boses kundi ang sariling takot niya. Pero totoo ang tanong. Hanggang kailan siya tatakbo? Kinabukasan, pagmulat niya, naabutan niyang nakaupo si Mila sa harap ng apoy, hawak ang itak niya. Tumingin ito sa kanya, sa unang pagkakataon, walang takot ang mga mata nito. Sa halip may namumuong tapang. O gutom. Hindi niya alam. Turuan mo ako, sabi ni Mila, mahina pero buo ang tinig. Turuan mo akong lumaban. Napatingin si Emil kay Dado na noon ay nagkukunwaring natutulog pero patingin-tingin sa kanila. Wala siyang alam kung paano magsisimula. Siya man ay hindi pa handa. Pero sa pagkakahawak ni Mila sa itak, alam niyang hihilahin siya ng kapalaran kahit magtago pa siya. Sa labas ng kubo, nag-umpisang gumapang ang ulap, mabigat, kulay abo, parang nagbabadya ng ulang may kasamang unos. Sa hangin, may impit na ungol ng halakhak, parang palatandaan na hindi lang tao ang nakikinig sa kanilang usapan. Hindi niya alam kung kaninong dugo ang unang agos. Ang alam niya lang, kailangan niyang piliin kung magiging bantay siya, o magiging susunod na halimaw na lulunod sa sariling dilim. Gabi-gabi, habang kumikirot ang malamig na hangin sa paligid ng lumang kubo, lalong bumibigat ang dibdib ni Emil. Kung dati, sapat na ang katahimikan para magtago sa anino ng sarili niyang nakaraan, ngayon, kahit ang katahimikan ay parang kalaban na rin, binubulungan siya ng mga tanong na ayaw niyang sagutin. Sa gitna ng dilim, pinagmamasdan niya si Mila na natutulog sa tabi ng apoy. Inalalayan niya ito buong araw, tinuruan kung paano hawakan ang itak, kung paano kumilos nang hindi naririnig ng mga matang nagmamatsyag sa paligid. Pero sa bawat pagtama ng tingin nila, pakiramdam ni Emil ay para siyang humaharap sa sariling sugat na biglang bumubuka. Hindi niya sinabi kay Mila ang buong totoo, na noong gabing sinunog ang kanyang ina, hindi niya talaga sinubukang iligtas ito. Nagkubli lang siya sa ilalim ng papag, tinakpan ang sariling tainga para hindi marinig ang sigaw. Natakot siyang ipaglaban ng ina niya noon dahil takot siyang isunod. Takot siyang paniwalaan ang sinasabi ng ina, na hindi lahat ng halimaw ay dapat patayin, at hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan. Noon niya pinili ang katahimikan, ang pagtakas. At ngayon, parang ibinabalik sa kanya ng tadhana ang parehong tanong, tatakbo ka ba ulit, Emil? Isang gabi, habang pinapainit ni Dado ang saging na nilaga para sa hapunan, napansin ni Emil ang kakaibang galaw ng mga anino sa labas. Sa una, inakala niyang bunga lang iyon ng pagod. Pero nang dumampi ang malamig na ihip sa batok niya, alam niyang hindi na ito basta hangin. Lumabas siya ng kubo, hawak ang itak. Sa ilalim ng buwan, may mga aninong kumikilos sa pagitan ng mga damo. Mabibilis. Mababa. Minsan parang hayop, minsan parang tao na gumagapang sa lupa. Dinig niya ang mahihinang kaluskos, ang paglangit-ngit ng mga sanga na para bang may mabigat na gumagapang dito. Dado, bantayan mo si Mila, mahinang utos niya. Pero alam niyang naririnig siya ng mga anino sa paligid. Umalinggaw ang sigaw ni Dado mula sa loob. Emil! May bumubungkal sa likod ng kubo. Agad siyang bumalik, at nakita niya ang maliliit na butas na biglang sumulpot sa lupa, parang may humuhukay mula sa ilalim. Umuga ang lupa, umaalon ang damo. At sa gitna nito, may narinig siyang mababaw na tawa, paos, gutom, at puno ng galit. Lumabas si Mila, hawak ang itak na ipinahiram niya. Nanlilisik ang mata nito, pero nanginginig ang mga kamay. Gusto ni Emil na ipasok siya ulit, pero alam niyang huli na. Kahit siya mismo, hindi niya alam kung saan manggagaling ang susunod na paglusob. Bigla, may isang anino na sumunggab mula sa gilid. Isang mabangis na nilalang, mabalahibo ang likod at mahaba ang mga kuko. Hindi ito ordinaryong hayop. Aswang. Pero hindi ito tulad ng inaasahan ni Emil.
Hindi ito lumilipad o naghuhuni sa bubong, ito ay gumagapang sa lupa, parang nilalang na pinagsama ang tao at baboy ramo. Nauna siyang umatake. Humugot siya ng lakas mula sa galit na pilit niyang itinago noon. Umalinggaw ang tunog ng itak na tumama sa balikat ng nilalang. Umungol ito at umatras, pero hindi bumagsak. Sa halip, naramdaman niyang dumami pa ang mga kaluskos sa paligid. 2-3-5. Hindi niya mabilang. Sa di kalayuan, narinig niyang umiiyak si Mila. Napatakbo siya papalapit at nakita niyang nakaluhod ito sa tabi ng isang aninong bumagsak, isang bata. Hindi inaasahan ni Emil yon. Isang bata ang kasama ng mga gumagapang. Namutla siya. Hindi niya alam kung totoong bata ba ito o anyo lang para guluhin ang isip niya. Emil, sigaw ni Dado. Ano to? Mga bata ba to? Hindi makasagot si Emil. Nakita niyang bumangon ang bata, pero sa ilalim ng mukha nito, bumuka ang panga, mahaba, puno ng mga itim na ngipin, at mula roon, dumaloy ang laway na parang asido. Isang iglap, bumalik ang mukha nito sa pagiging bata. At umiyak ito, umiiyak habang dahan-dahang sumusulong kay Mila na parang namamalimos ng yakap. Hindi na napigilan ni Emil ang sarili. Sinunggaban niya si Mila at hinila palayo. Bumagsak sila sa damuhan, umuga ang katawan ni Mila. Nanginginig ang babae habang hawak pa rin ang itak. Dinig niya ang pag-iyak nito na para bang gusto nitong bawiin ang lahat ng mali, kahit wala siyang kasalanan. Habang umaatungal ang hangin sa paligid nila, bumalik sa isip ni Emil ang mukha ng ina niya, kung paano ito lumuhod sa harap ng mga taong may dalang sulo, nagmakaawang huwag siyang sunugin. Hindi nila pinakinggan ang paliwanag nito na hindi lahat ng dugo ay mabaho, hindi lahat ng halimaw ay halimaw talaga. At siya, pinili niyang magtago sa ilalim ng papag, takot na baka pati siya ay gatungan din ngayon, sa harap ng mga nilalang na nagkukunwaring bata, muling bumalik ang parehong takot. Pero ngayon, may tangan siyang itak, at nasa likod niya si Mila, humihina pa, nabubuhay pa. Nagpalingalinga siya. Wala ang matandang albularyo. Wala ang susing mutya, iniwan niya ito sa loob ng kubo. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang parang sinasakal siya ng sarili niyang kabiguan. Kung tatakbo siya ngayon, wala nang bukas para kay Mila. Kung lalaban siya, paano kung mali ang tama? Paano kung siya mismo ang magbukas ng pintuang binabantayan niya? Isang impit na sigaw ang nagbalik sa kanya sa ulirat. Si Dado, hawak ang sulo, itinataboy ang mga gumagapang na anino. Pawis na pawis ito, nanginginig ang boses. Pero sa likod ng takot ni Dado, nakita niya ang tapang na wala sa kanya noon. Emil, paano mo ba sila papatayin? Saan galing to? Sigaw ni Dado. Hindi alam ni Emil ang sagot. Hinila niya si Mila papasok sa kubo, sinarado ang pinto at iniharang ang lumang upuan. Naririnig niya ang paggasgas ng mga kuko sa dingding. Pati ang mga bubong, tila may gumagapang. Para silang nakatali sa gitna ng karnabal ng halimaw. Huminga siya ng malalim, pinilit hanapin ang mutya. Nakita niya ito sa sulok ng papag, nakakubli sa ilalim ng lumang banig ng ina niya. Kinuha niya ito, mainit, parang sinindihang baga na bumabaon sa palad niya. Mila, mahina niyang sabi. Kailangan mo bang umalis? Umiling ang babae. Ayokong bumalik doon. Ayokong bumalik sa kanila. Sinong sila? Tinig ni Emil, halos pabulong. Yung mga tulad ko, sagot ni Mila, nangingilid ang luha. Yung mga nilalang na ginawang halimaw kahit ayaw nila. Pinili nila akong pintuan para bumalik ang pinakamatanda. Kung babalik ako, bubuksan nila ako. Napapikit si Emil. Pinilit niyang intindihin ang mga salita ni Mila. Ngunit higit sa lahat, pinilit niyang pakinggan ang sigaw sa loob niya, hindi lahat ng halimaw ay halimaw talaga. Tinigiyon ng ina niya, paulit-ulit na bumabalik. Biglang umalingaw ang sigaw ni Dado mula sa labas. Binasag ng kung anong mabigat ang bintana sa likod ng kubo. Sumirit ang malamig na hangin, kasunod ang kamay na maitim at mahaba ang kuko. Pumilipit ito na parang ahas, pilit inaabot ang mutya sa kamay ni Emil. Wala siyang nagawa kundi idiin ang mutya sa dibdib niya. Isang iglap, parang nasunog ang balat niya. Umagos ang init mula roon, parang kuryenteng gumapang sa ugat niya.
Napasigaw siya, sigaw na halu-halong takot, galit, at muling pagkabuhay ng isang bagay na matagal niyang nilibing. Nakita niya ang mga mata ni Mila na biglang lumiwanag, pero hindi ito natakot. Sa halip, lumapit ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap, parang pinipigilan siyang sumabog o mabuwag sa gitna ng lahat. Sa labas, narinig niyang humupa ang mga kaluskos. Ngunit alam niyang hindi iyon ang wakas, kundi pa unang senyales lamang na nagsisimula na ang digmaang matagal nang nakabaon sa lupa. Huminga siya ng malalim, pinilit itayo ang sarili. Sa likod ng pinto, naroon pa rin si Dado, galit ang mukha pero nanlalambot ang tuhod. Emil, sabi ni Dado, basag ang tinig, hindi na natin to kayang takbuhan. Tumango si Emil habang mahigpit na hawak ang mutya na parang sugat na hindi na niya pwedeng takpan. Hindi niya alam kung paano niya babayaran ang lahat ng pagkukulang niya noon, pero alam niya na ito ang gabing hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago sa ilalim ng papag. Kung lalaban man siya sa dilim, kailangan niya munang labanan ang dilim na bumabalot sa sariling puso. Bumigay ang pinto ng kubo bago pa sumikat ang araw. Ang matandang kahoy na binubuhol ni Emil gabi-gabi ay napigtal, bumigay sa bigat ng kung anong nilalang na pilit pumasok. Mabilis siyang sumugod para itulak ang pinto pabalik pero ramdam niya sa likod ng kahoy ang lakas na hindi tao. Parang may nag-umpugang bato, parang may bumabanggang mga sungay o kuko. Sa labas, humahampas ang mga sanga na parang may bagyong walang ulan. Si Dado, hawak ang bulok na pilit niyang pinatalim sa buong magdamag, nakapwesto sa likod ni Emil. Nanginginig ang mga tuhod nito pero pilit pinatatatag ang tinig. Emil, kung bubuksan mo na ang pinto, sabay tayo. Hindi agad sumagot si Emil. Ramdam niyang pumipintig ang mutya sa bulsa ng kanyang sando, parang buhay na batong pilit sumisiksik sa kanyang laman. Ang bawat pintig nito, parang ipinaalala kung sino siya, kung kaninong dugo ang umaagos sa kanya, at kung gaano kabigat ang dapat niyang panagutan. Sa isang sulok, si Mila, nakaupo sa may haligi, yakap ang itak na iniwan ni Emil sa tabi niya. Basang-basa ng pawis ang noo nito, pero wala na ang takot sa mga mata niya. Palitan na yon ng awa at pagtanggap, pero hindi para sa sarili, kundi para kay Emil. Bumitiw si Emil sa pinto at umatras. Sinalo yon ni Dado, pinilit isara, pero alam nilang hindi iyon tatagal. Hindi na natin mapipigilan to, Emil, singhan ni Dado, nanlilisik ang mga mata. Umikot si Emil sa kubo, pinulot ang lumang bag na naglalaman ng lumang baon ng kanyang ama, mga pako, posas, palaso na may talim na isinusuksok sa buslo. Isa-isa niya itong inilabas. Wala siyang katiyakan kung magagamit niya ang mga ito laban sa mga aninong wala namang pusong tatamaan, pero mas mabuti nang may hawak kaysa wala. Habang ginagawa iyon, bumalik sa kanya ang mga alaala, gabing sinilaban ang kanyang ina, habang pinagmamasdan siya ng mga taong kilalang-kilala niya. Mga kapitbahay na minsang kumakain ng kanin na bigay ng kanyang ina, mga batang kalaro niya na biglang tinuruan ng matatanda na siya'y anak ng halimaw. Sa bawat pagbunot niya ng pako, binalot siya ng parehong lamig na naramdaman niya noon habang nagtatago sa ilalim ng papag. Tanong na hindi niya mabitawan, kung pinaglaban ko noon si nanay, buhay pa kaya siya? Kung lumaban ako, baka ako ang sinunog. Baka ako ang wala na ngayon. Pero sa harap niya ngayon, si Mila, isang buhay na sagot na hindi niya hiniling. Buhay ito na pinili niyang protektahan, kahit hindi niya alam kung tama ba yon o kapahamakan lang sa lahat. Tumayo si Mila, lumapit sa kanya. Emil, bulong nito. Kung takot ka, takot din ako. Pero kung aalis ka, isama mo ako. Kung lalaban ka, kasama mo ako. Napatingin si Emil sa mga mata ni Mila. Nakita niya roon ang sariling takot, pero higit doon, nakita niya ang tapang na wala noon sa kanyang ina. Ang tapang na pinagkaitan siya noong bata pa siya, ngayon, narito sa isang dalagang dapat sanay wala na kung natakot siya ulit. Hindi pa siya nakakabuo ng sagot nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na kaluskos sa bubong. Parang may gumagapang na mabigat, dumadagundong ang mga pawis sa pawid. Nagkatinginan silang tatlo, si Dado, pinilit pinipihit ang pinto, si Mila, sumisilip sa kisem, si Emil, hinigpitan ang hawak sa itak. Tok! 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 Parang may bumabayo sa kahoy ng bubong. Maya-maya, lumabas ang mahabang kuko na tila panghukay, pinilas ang pawid na parabang papel lang iyon.
Umagos ang malamig na hangin, kasama ang amoy na bulok, amoy lupa, amoy dugo, amoy nilalang na matagal nang ibinaon sa ilalim ng lupa. Dado! Lumayo ka dyan, sigaw ni Emil pero huli na. Sumungaw mula sa bubong ang isang mahaba, maitim na braso na punong-puno ng mga galis at balahibo. Sinunggaban nito ang balikat ni Dado at biglang hinila paitaas. Napasigaw si Dado habang pilit kumakapit sa pinto, pero mabilis ang nilalang, tila ba'y balang na walang bigat. Hindi na inisip ni Emil kung tama ba o hindi, tumalon siya, sinunggaban ang binti ni Dado, sabay inundayan ng itak ang braso ng halimaw. Umalinggaw ang tunog ng laman na napilas, sumirit ang malansa, maitim na likido na kumapit sa kanyang braso. Muntik na siyang maduwal sa amoy. Bumagsak si Dado sa sahig, hingal, nanginginig pero buhay. Tangina Emil, pautal nitong bulong, pinipilit takpan ang sugat sa balikat. Bago pa sila makabangon, muling lumagapak ang bubong, pero ngayon, hindi na isang braso lang. 2, 3, 4. Gumagapang ang mga anino sa bubong na parang mga gagamba. Sa bawat paggalaw, bumubuka ang mga kuko, kumakaska sa kawayan, para silang sinisipsip ang lahat ng init sa paligid. Mila, hawak pa rin ang itak, lumapit kay Emil at Dado. Emil, kung lalaban tayo, ngayon na. Nanginginig ang tinig niya pero hindi niya itinatago ang kaba. Saglit na tiningnan ni Emil ang paligid, ang lumang dingding, ang basag na bintana, ang kisam na bumubuka na sa bigat ng mga nilalang. Tumingala siya, at sa pagitan ng mga butas, nasilayan niya ang mga mata, pula, hugis bilog, parang mga pusong kinitil na noon pa man. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang mutya mula sa bulsa, ipinakita kay Mila at Dado. Ito ang ayaw nilang makuha. Kung makuha nila to, tapos na tayo. Kaya ano, halos sigaw na ni Dado, nanlilisik ang mata sa sakit at takot. Ano gagawin natin dyan, Emil? Batong buhay. Kanina pa natin yan bit-bit pero lalong dumami ang halimaw. Pinagmasdan ni Emil ang mutya. Parang buhay ito, parang may mga alon na liwanag na kumikislap sa loob. Sa bawat pintig nito, para siyang binubuhay at pinapatay ng sabay-sabay. Hindi niya alam kung paano ito gagamitin. Hindi siya sinanay ng ina niya kung paano labanan ang dilim, sinanay siya kung paano ito iwasan. Pero ngayon, wala na siyang ligtas na sulok. Napapikit siya. Bumulong. Nanay, kung naririnig mo ako, paano ba kita ipinaglaban kung hindi mo rin ako itinuro paano ipaglaban ang sarili ko? Parang tugon, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa butas ng bubong. Kasabay nito, parang may bumalot na usok sa mutya. Sa loob ng usok, isang hugis ang sumulpot, mukha ng babae, wala nang malinaw na anyo, pero ramdam niya. Tinig ng ina niya, mahina pero malinaw, ang dilim, anak, ay hindi pinapatay. Sinisindihan mo ang apoy sa loob mo para hindi ka lamunin. Bumukas ang mga mata ni Emil. Hinawakan niya ng mahigpit ang mutya, saka humarap kina Mila at Dado. Kailangan natin ng apoy. Ano? Tanong ni Dado, malapit nang sumuko ang boses. Apoy. Sunugin natin ang paligid. Mas takot sila sa liwanag kaysa sa atin. Mabilis na kumilos si Emil. Hinila niya ang mga lumang banig, mga tuyong sanga na nakatambak sa sulok, pinagsama-sama sa gitna ng kubo. Si Mila, kahit takot, kinuha ang bote ng langis na ginagamit nila sa lampara, ibinuhos ito sa mga banig. Si Dado, nang hihinaman, kinalkal ang bulsa niya at inilabas ang posporo. Nanginginig ang kamay nito, pero pinilit niyang sindihan ang isang stick. Sa bawat sindi at patay, bumibilis ang tibok ng dibdib ni Emil. Alam niyang sandali na lang at babagsak ang kisam, kasabay ng mga halimaw na gutom sa kanilang laman. Pero sa pagkakataong ito, alam niyang wala na siyang planong magtago. Kung masusunog siya, sana't dala niya ang dilim na pilit sumisipsip sa kanilang mga buto. Nang mag-apoy ang unang banig, umusok ang loob ng kubo. Sumingasing ang mga halimaw sa bubong, narinig niya ang mga garalgal na ungol na parang libo-libong pusang nasusunog ang buntot. Pumalatak ang apoy sa kisami, gumapang pataas. Si Emil, hawak pa rin ang mutya, pinilit idikit ito sa apoy, at doon niya naramdaman ang kakaibang init na gumapang sa buong katawan niya. Wala pa ring katiyakan kung anong susunod. Wala pa ring sagot kung paano matatapos ang sumpa.
Pero sa gitna ng lumalakas na apoy, sa gitna ng sigaw at kaluskos ng mga halimaw na bumabagsak mula sa bubong, naramdaman ni Emil ang kakaibang lakas. Hindi tapang na walang takot, kundi tapang na inangkin ang takot para maging sandata. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, tiniyak niya sa sarili, kung susunugin siya ng apoy na ito, hindi na siya magtatago sa ilalim ng papag. Lalaban siya hanggang sa huling sindi. Ang init ng apoy ang tanging pumipigil sa malamig na takot na gustong sumakal kay Emil. Sa bawat halakhak at ungol ng mga nilalang sa labas, parang hinihila siya pabalik sa kanyang kabataan, sa ilalim ng papag, sa tabi ng abo ng ina, sa mga sigaw na pilit niyang tinakpan ng kanyang mga palad. Pero ngayon, wala na siyang mapagtataguan. Ang apoy na ito, hindi na basta proteksyon kundi babala rin, kapag naubos ito, wala na silang hahawakan kundi ang kani-kanilang takot. Habang pinapanood ni Emil na lumalaban ang apoy sa mga aninong pumapalibot sa kubo, napansin niyang si Dado ay nakaupo sa isang sulok. Hawak pa rin nito ang gulok pero kakaiba ang tingin, malalim, parang wala na sa mismong kubo ang isip nito. Minsan lang niya nakita si Dado na ganoon ang mata, noong una niyang inilibing ang kanyang ina. Noon, sa gitna ng mga nagbubungkal ng lupa, si Dado ang tanging sumilip sa ilalim ng papag, nag-abot ng kamay kay Emil para bumangon siya. Siya ang kaisa-isang sumama sa kanyang pagtakas. Kaya hindi niya agad napansin ang bigat ng katahimikan ngayon. Hindi agad niya napansin ang mabigat na hinga ni Dado, ang bahagyang pag-ilag ng tingin nito sa tuwing sumasalubong ang mga mata nila. Dado, tawag ni Emil, nilalabanan ang panginginig ng boses. Ayos ka lang ba? Dahan-dahang tumingin si Dado sa kanya. Saglit na umiti pero kita mong pilit. Ayos lang, Emil. Kaya natin to, pero kasabay ng boses nito, napansin ni Emil ang kakaibang galaw ng kamay ni Dado, pilit na tinatakpan ang may pilat na braso, doon sa kinagat ng nilalang kanina. Biglang sumikdo ang dibdib ni Emil. Lumapit siya, akmang hahawakan ang braso ni Dado pero bigla itong umatras. Huwag mo akong hawakan, singhal nito, mas matalim kaysa dati. Dado, mahinang sabi ni Emil. May kagat ka ba? Saan ka nakagat? Hindi makatingin si Dado. Pumikit ito, pinisil ang sarili niyang braso. Sa kabila ng apoy, narinig nila ang mga halimaw sa labas na muling umaaligid, parang inaamoy ang amoy ng dugo. Hindi kita niloloko, Emil, garalgal na ang tinig ni Dado. Nang hilahin ako kanina, may dumapo sa balikat ko. Akala ko galos lang. Pero inangat nito ang manggas, doon bumungad ang mga sugat na kulay itim na, namamaga, at parang gumagapang ang ugat sa ilalim ng balat. Para itong may buhay na dumadaloy paakyat sa lig niya. Napalunok si Emil. Kahit si Mila, na kanina ay hawak pa ang itak sa tabi niya, napaatras at napaupo. Kita sa mukha nito ang parehong takot na nakita niya noon sa kanyang ina, takot na hindi sa halimaw, kundi sa taong minahal at pinili mong pagkatiwalaan. Dado, basag ang boses ni Emil. Ba't hindi mo sinabi? Anong gusto mo? Isuko mo ko. Itapon mo ko sa labas. Sumigaw si Dado, umalingaw-ngaw sa buong kubo. Lahat ginawa ko para hindi mo ko iwan. Binitbit kita noon nang sunugin ang ina mo. Hindi kita iniwan. Kahit alam kong anak ka ng halimaw, tiniis ko. Ngayon, ako naman ang halimaw. Hindi alam ni Emil kung ano ang sasabihin. Parang bumabalik ang lahat ng bigat, ang gabing iyon, ang sunog, ang mga abo. Lahat ng inilibing niya para mabuhay ng tahimik, ngayon bumalik para lamunin siya. Lumapit si Mila, dahan-dahan, parang baka sumabog si Dado kung lalapit siya ng bigla. Dado, hindi ka namin itatapon, bulong nito. Pero kailangan mong sabihin, gaano pa katagal? Ano na nararamdaman mo? Napahagulgol si Dado, pinisil ang sugat sa braso. Mainit, parang may gumagapang na uod sa laman ko. Emil, Mila, kung bumalik sila rito para kunin ako, wag niyo akong hayaang mabuhay pa. Bumagsak ang katahimikan sa gitna ng mga pader na unti-unti nang kinakain ng apoy. Sa labas, umihip ang malamig na hangin at kasabay noon, parang may boses na sumasabay sa ugong ng apoy. Mahina pero pamilyar kay Emil. Hindi lahat ng nilalang na pumapasok ay halimaw, minsan bantay rin sila, minsan pintuan. Napakapit si Emil sa mutya. Ramdam niyang umiinit ito, mas mainit pa kaysa apoy.
Para bang tumatawag ito sa kung anong nasa labas. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Hindi ito sigaw ng halimaw, sigaw ito ng tao. Tinig ng babae. Sandaling nagkatinginan sina Emil at Mila, sabay tumakbo sa may bintana na bahagya pang natitira. Sa dilim ng bakuran, nakita nila ang anino ng isang matandang babae, puting-puti ang buhok, nakaitim na saya, nakaluhod sa damuhan, umiiyak habang hawak ang sariling dibdib. Nanay, mahina pero hindi sinasadya ang boses ni Emil. Imposible, alam niyang patay na ang kanyang ina. Nasunog. Naabo. Inilibing. Pero ang hugis, ang boses iyon. Hindi pwedeng hindi. Emil anak, mahina ngunit malinaw na bulong mula sa labas. Buksan mo ang pinto na paatras si Mila. Emil! Hindi yan ang nanay mo. Nakita ko na yan sa mga panaginip, pintuan din yan. Pero hindi na siya pinakinggan ni Emil. Tumakbo siya kay Dado. Buksan natin ang pinto. Kung ina ko yan, baka siya ang sagot, siya ang magpapaliwanag. Huwag, sigaw ni Mila, pinilit siyang hawakan sa braso. Emil, nililinlang ka nila. Hindi lahat ng mukha ay totoo. Hindi lahat ng tinig ay totoo. Ngunit parang wala nang naririnig si Emil. Ang mutya, nag-aapoy na sa palad niya. Para siyang hinihigop ng boses sa labas, boses na kanina pa niya pinipilit buhayin sa utak niya. Kung totoo man ito, marahil ito ang sagot kung bakit siya naiwan. Kung bakit siya ang bantay. Kung bakit siya ang dapat pumatay o magligtas. Lumapit si Dado, nanginginig ang katawan, nangingitim ang sugat. Humawak ito sa balikat niya. Emil, wag mo akong iwan, wag mo akong hayaang maging isa sa kanila. Ngunit bago pa niya masagot, isang malakas na hampas ang dumagan sa bubong. Gumuhit ang bitak sa kisem. Buong kubo, umalog. Muntik nang mabitawan ni Emil ang mutya. Nang tuminala siya, nakita niya ang aninong mas malaki sa lahat, 2 pulang mata, mahaba ang mga sungay, at mula sa pagitan ng mga bitak, dumaloy ang mabahong itim na likido na parang alkitran. Si Mila, napasigaw habang pinipigilan siyang buksan ang pinto. Si Dado, nakaluhod na, umiiyak sa sakit na unti-unti nang sumasakop sa kanyang mukha. Sa gitna ng ingay, biglang bumukas ang dingding sa likod ng kubo, hindi dahil sa halimaw kundi dahil may sumabog na bahagi nito mula sa apoy. Saka sumingit ang malamig na ihip ng hangin, kasunod ang tinig na mahina pero matalim, kung hindi mo bubuksan, ako ang papasok. Hindi na alam ni Emil kung sino ang kalaban. Hindi niya alam kung sino ang totoo, sino ang dapat pagkatiwalaan. Si Dado, kaibigan niya, pero halimaw na rin ba? Si Mila, pintuan niya ba siya o kasama niya sa pagbantay? Ang ina ba niya sa labas ay awa o bitag lang? Sa gitna ng lahat, ramdam niyang hindi lang ang kubo ang mabibiyak ngayong gabi, kundi pati ang sarili niyang hangganan. Sa huling higpit ng palad niya sa mutya, alam niyang isang maling galaw lang, at lahat ng aninong sinikap niyang ilibing, ay tuluyan ng lalamon sa kanya. Huminga si Emil ng malalim habang naririnig ang tunog ng kisam na bumibigay. Ramdam niya sa talampakan ang panginginig ng lupa, parang bawat ugat nito ay pinipilit lumabas para lamunin siya. Hawak pa rin niya ang mutya na ngayon ay tila pumipintig na parang puso. Sa isang sulok ng kubo, umiiyak si Dado, pilit pinipigilan ang panginginig ng katawan, habang ang sugat sa kanyang braso ay tuluyan ng bumalot sa kalahati ng kanyang mukha. Si Mila, nakatayo sa harap niya, nakabuka ang mga braso na parabang siya ang haharang sa lahat ng darating. Umugong ang hangin mula sa butas ng bubong. Kasabay ng mga apoy na lumalaban sa malamig na ihip, bumaba ang aninong may pulang mata at mahahabang sungay. Mula sa bibig nito, bumuga ang makapal na hininga na amoy bulok na dugo at asupre. Hindi na ito mukhang tao o hayop, isang halimaw na binuo ng lahat ng galit, kasalanan, at takot na pinag-isa sa ilalim ng lupa. Emil, mahina ang tinig ni Mila pero buo ang tingin nito. Ito na yon. Kung babagsak ka ngayon, lahat tayo mawawala. Hinawakan ni Emil ang balikat ni Mila. Kung ano man mangyari, huwag kang aalis. Huwag kang bibitaw. Hindi niya alam kung kaya ba niya itong panindigan. Hindi niya alam kung kaya pa niyang huwag bumitaw. Umabante ang halimaw, bumagsak mula sa kisam at dumapo sa gitna ng nagbabagang banig. Umusok ang balat nito pero hindi ito umurong. Sa halip, lalo lang itong nagalit.
Umalinggaw ang boses na hindi tinig ng tao, para itong libo-libong bulong na pinagsama. Ikaw ang pintuan, anas ng halimaw, nakatingin kay Emil. Bukas ka. Wala kang laban. Isuko mo ang mutya, tapusin natin ito. Gumalaw si Emil para sumalubong pero bago siya makalapit, biglang humarang si Dado. Nanginginig pa rin, nanlilimahid ang balat, kalahati na ang mukha niyang parang nabubulok. Ngunit sa kabila ng sugat, ang mga mata nito'y buo, galit, at puno ng luha. Wala kang kukunin dito, sigaw ni Dado, hawak ang bulok na halos di na niya maitaas ng maayos. Kung kukunin mo siya, dadaan ka muna sa akin. Hindi na napigilan ni Emil ang sigaw, Dado. Hindi mo kaya, pero huli na. Umalulong ang halimaw, sumugod kay Dado, at isang iglap lang, bumagsak sila pareho sa apoy. Umalinggaw ang sigaw ni Dado, hindi na niya alam kung sigaw iyon ng sakit o tapang. Bumagsak ang bulok, bumalot ang mga kuko ng halimaw sa katawan ng kaibigan niya. Sa loob ng ilang segundo, nawala sa apoy ang hugis ni Dado, tuluyan na siyang sinakmal ng aninong walang mukha. Sumigaw si Emil, na paluhod, hawak ang mutya na ngayon ay parang mainit na bakal sa palad niya. Hinawakan siya ni Mila sa balikat, pilit siyang pinapatayo pero parang ayaw gumalaw ng tuhod niya. Wala na si Dado, pabulong na sabi ni Mila, nanginginig ang tinig pero pinipilit manatiling buo. Emil, bumangon ka. Hindi ka pintuan kung di mo hahayaang buksan ka. Labas mo yan, labanan mo. Tumayo si Emil, mabigat ang hakbang, parang dala niya lahat ng multo ng nakaraan. Ang halimaw, nakatayo na ulit sa gitna ng apoy na pilit niyang tinataguyod para manatiling buhay. Mula sa bunganga nito, bumubulwak ang itim na likido na parang asido na unti-unting sumisira sa kawayan at dingding. Palapit ito ng palapit. Sumiklab ang isang parte ng bubong, bumagsak ang apoy na tila muling nagbigay ng liwanag. Doon niya nakita ang mukhang unti-unting bumabalik sa halimaw, mukhang minsang naging tao, mukhang pamilyar na parang bangungot. Mukha ng kanyang ina, nakangiti pero wala ng buhay ang mga mata. Isang patibong ng alaala. Hindi niya alam kung multo ba ito o bangungot na pilit pinapakain ang natitira niyang tapang. Hinigpitan niya ang hawak sa mutya. Ang mga pintig nito pumapalo na parang sigaw sa dibdib niya. Emil, anas ng mukha na hawak ng halimaw. Sumama ka na matagal na kitang hinihintay. Buksan mo ang pintuan. Napaluha siya. Nakita niya ang sarili, bata pa, nagtatago sa ilalim ng papag, umiiyak. Naroon ang ina niya, umiiyak din pero hindi siya pinuntahan. Ngayon lang muling bumalik, dala ang parehong tanong, tatakbo ka ba o lalaban ka? Isang iglap, tinulak siya ni Mila. Emil! Huwag kang maniwala dyan. Halimaw yan. Hindi yan ang ina mo. Napalingon siya kay Mila. Nakita niya ang mukha nito, duguan na ang noo, basag ang boses, pero naninindigan. Kung totoo man yan, hindi kanya ipapahamak. Pero kung hindi, bago pa matapos si Mila, biglang bumuga ng itim na usok ang halimaw. Nabingi si Emil sa sigaw ni Mila habang tinatangay ito ng usok, sumama ang katawan nito sa mga kuko ng halimaw, pilit hinahatak papasok sa itim na bunganga. Umalinggaw ang halakhak ng nilalang, gumugulong sa dingding ng kubo na ngayon ay unti-unti nang bumabagsak. Pintuan ka, sigaw ng halimaw para bang buong kagubatan ang boses nito. Kung isasara mo ako, isasara mo rin ang sarili mo. Muli niyang nakita ang mutya, liwanag sa gitna ng apoy, sa gitna ng dilim. Inangat niya ito, pinanood kung paano sinasagupan ng liwanag ang usok. Mula sa gilid ng mutya, may sumulpot na maliit na ningas, umikot sa palad niya. Para siyang sinusunog pero hindi nasasaktan. Para siyang pinupunit pero binuburin. Doon niya naramdaman ang pulso, hindi lang ng ina niya, hindi lang ng halimaw, kundi ng lahat ng lihim na itinago sa ilalim ng lupa. Tumalon siya palapit sa halimaw. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang sigaw ni Mila na pilit humihingi ng tulong mula sa usok. Hinampas niya ang mutya sa katawan ng halimaw. Isang liwanag ang sumabog, umalingaw ang tinig ng libo-libong tinig, mga boses ng taong sinunog noon, mga boses ng mga nilalang na ginawang halimaw, boses ng ina niya na sa wakas ay walang halong sigaw kundi payapa. Nang tamaan ng mutya ang halimaw, umalingasaw ang putok ng laman at anino. Humagulhol ito, isang halimaw na nasaktan pero hindi pa rin tuluyang tapos.
Umagos ang usok, bumalik kay Emil at bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang bigat, ang lamig, ang gutom na gusto siyang kainin mula sa loob. Pero sa likod ng lahat ng iyon, ramdam niya ang braso ni Mila, nakahawak pa rin sa kanya, pilit siyang hinahatak pabalik. Emil! Huwag kang bibitaw. Huwag kang maging pintuan nila. Umalinggaw ang boses niya, sigaw na minsan na niyang nilamon pero ngayon ay isinusuka na niya. Kung pintuan ako rin ang susi. Isinaksak niya ang mutya sa dibdib ng halimaw, kasabay ng pagyakap kay Mila. Umalinggaw ang liwanag. Umuga ang lupa. Bumagsak ang bubong. Umihip ang hangin na tila buong gubat ay lumalanghap ng huling panalangin. Sa isang iglap, bumalot ang katahimikan. Wala na ang sigaw. Wala na ang halimaw. Ang natira lang ay ang init ng mutya na ngayon ay nakabaon sa basag na sahig ng kubo. Nakapikit si Emil, yakap si Mila na nanginginig pero humihinga. Sa tabi nila, abo na lang ang iniwan ng mga anino. Ngunit sa ilalim ng abo, may mahina siyang narinig, isang bulong, isang pangakong hindi pa tapos ang lahat. Bumuka ang labi ni Emil, halos pabulong. Hindi pa tapos, sa di kalayuan, sa ilalim ng abo, may umingit na tunog, huni ng mga bagay na gumagapang. Isang paalala na sa dilim, laging may pintuan. At sa pagkakataong ito, siya na mismo ang bantay. Mabigat ang katahimikan matapos lamunin ng apoy at liwanag ang kubo at lahat ng anino sa paligid nito. Parang huminto ang mundo, iniwan si Emil at Mila sa gitna ng abo at kahoy na unti-unting lumalamig. Hindi agad gumalaw si Emil. Nakaluhod siya sa tabi ng mutya na ngayoy tila isa na lang simpleng bato, wala ng pintig, wala ng liwanag. Tahimik na ito pero ramdam niyang hindi ito patay. Parang natutulog lang, naghihintay sa susunod na magbabantay. Kasama sa hangin ang amoy ng abo at usok na may halong alat ng pawis at luha. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo, tumingin kay Mila na pilit bumabangon kahit nanginginig pa ang mga kamay. Dugo, abo, at luha ang bumabalot sa mukha nito, pero sa gitna ng dumi at sugat, naroon ang ngiti, pagod na ngiti, pero buhay. Buhay pa tayo, mahina ngunit buo ang sabi ni Mila. Napangiti rin si Emil, bahagyang napapikit. Parang kanina lang, buo pa ang mga dingding ng kubo, kasama pa nila si Dado, buo pa ang takot niya na baka iwanan siya ulit ng lahat. Ngayon, wala na si Dado. Wala na ang kubo. Wala na ang mga aninong pilit siyang pinipilit na maging pintuan. Pero narito si Mila, isang tao na hindi takot hawakan ang kanyang sugat, hindi takot yakapin ang mga lihim niya. Napalingon siya sa paligid. Walang naiwan kay Dado kundi ang gulok na nahulog sa tabi ng nasunog na kawayan. Pinulot niya ito, dinampot ng may paggalang na parang iyon ang huling bahagi ng kaibigang minsang umako ng lahat ng galit ng mundo para lang hindi siya iwan. Pinunasan niya ang mga guhit ng abo at inipit sa gilid ng mutya. Isang tahimik na pangako na dadalhin niya ito kahit saan siya magpunta, kahit hindi niya alam kung saan yon. Emil, mahina ang tinig ni Mila habang pinagmamasdan ang abo. Sa palagay mo, tapos na ba to? Umihip ang malamig na hangin. Parang sagot na hindi sagot, dala ang mga alingawngaw ng kabubatan. Mga tunog ng kuliglig, dahon, at mga sanga na parang bumabalik ang buhay sa paligid nila matapos sumabog ang dilim. Hindi ko alam, sagot ni Emil, totoo at walang pag-aalinlangan. Pero ngayon alam ko na kung bakit ako naiwan. Hindi pala ako pintuan lang. Ako rin ang bantay. Napalunok siya, napatingin kay Mila. At hindi ko kaya kung mag-isa. Nilapitan siya ni Mila, marahang hinawakan ang kamay niyang hawak ang mutya at gulok. Sa pagdampi ng palad nito, parang may bahagyang init na bumalot sa lamig na kanina lang ay gusto na niyang yakapin ng tuluyan. Dati, sa ilalim ng papag, mag-isa siyang umiiyak. Ngayon, sa gitna ng abo, hindi na siya mag-isa. Umupo silang dalawa sa mga natirang haligi ng kubo. Wala nang bubong, wala nang dingding, pero sa ilalim ng bukang liwayway, parang iyon ang pinakamatibay na tahanang naitayo niya sa buong buhay niya. Hindi na ito gawa sa kawayan o pawid. Gawa ito sa mga pagpiling hindi tumakbo, sa pagyakap sa takot kahit alam niyang maaaring siya rin ang wakas. Bakit mo ko sinamahan, Mila? Tanong niya, halos pabulong. Hindi niya alam kung gusto ba niya talagang marinig ang sagot, pero gusto niyang marinig ang tinig nito para hindi siya malunod sa katahimikan.
Napatawa si Mila, bahagya lang pero sapat para bumalik ang lakas ng paligid. Kasi kung ako yung nilalang na gusto mong iligtas, baka ako rin pala ang susi para mailigtas mo ang sarili mo. Napapikit si Emil. Napatingala siya sa langit na unti-unti nang sinisilip ng araw. Matagal na niyang iniwasan ang liwanag, takot na baka makita ng mundo kung sino talaga siya. Pero ngayong nasusunog na ang lahat ng kanyang pinagtataguan, wala na siyang pagpipilian kundi buksan ang mata at hayaan ang araw na ilantad ang lahat. Tumayo siya, inabot ang kamay kay Mila. Pinatayo niya ito, magkahawak kamay silang lumabas sa guho ng kubo. Sa labas, ang damo ay basa pa ng hamog. Ang kagubatan, bagaman may itim na abo, ay humihinga pa rin. Ibinulsa niya ang mutya. Pinatong niya ang bulok sa balikat niya, hindi bilang sandata para manakot kundi bilang paalala na minsan, may nag-alay ng buhay para ipaglaban siyang maniwala na hindi lahat ng anino ay dapat katakutan. Natatakot pa rin ako, Mila, sabi niya habang pinagmamasdan ang landas na dadaanan nila. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging bantay. Hinawakan siya ni Mila sa mukha, marahang pinunasan ang natitirang abo sa kanyang pisngi. Takot din ako. Pero alam mo ang kaibahan? Hindi na natin kailangan pagtakpan ang takot. Hindi na natin kailangan magtago. Lumakad silang dalawa palabas ng guho, bitbit ang lahat ng sugat, lahat ng kwento, lahat ng hindi na maibabalik. Hindi na mabubuo ang kubo. Hindi na maibabalik si Dado. Hindi na mabubura ang halimaw sa loob ng alaala niya. Pero sa bawat hakbang, naroon ang bigat na hindi na lang kanya, pinaghahasyan na nila ni Mila. Dalawa na silang bantay. Dalawa na silang handang sumalo ng dilim para hindi na ito makalagpas muli. Pagdating nila sa gilid ng maliit na burol, huminto sila. Mula roon, tanaw ang buong gubat na minsang pinagmulan ng lahat ng kanyang bangungot. Sa umaga, tila ba walang bahid ng dugo o anino ang paligid. Parang isa lang itong tahimik na kabubatan na binabalot ng lamig ng hamog. Pero alam ni Emil na hindi iyon ganap na totoo. May halimaw pa rin sa ilalim, sa likod, sa sulok na hindi naabot ng araw. Lagi silang naroon. Pero ngayon, may bantay na. At kung kailangan niyang bumalik, babalik siya. Kung kailangan niyang buksan muli ang mutya, bubuksan niya ito, hindi para palayain ang dilim kundi para ipaalala kung gaano kaimportante ang liwanag. Huminga siya ng malalim, sinapo ang palad ni Mila. Hindi niya alam kung saan sila dadalhin ng susunod na araw, kung saan sila titira, kung may sasalubong bang bagong panganib. Pero sa bawat pintig ng puso niya, alam niyang hindi na siya magtatago. Sa wakas, napangiti siya, isang ngiti na may halong pagod, lungkot at pag-asa. Nilagay niya ang mutya sa palad ni Mila, sabay bulong, kung sakali mang dumilim uli, hawakan mo to, ikaw ang magiging pintuan, pero ikaw rin ang susi. Sa likod nila, bumalot ang sikat ng araw, pinunasan ang mga bakas ng abo, tinangay ang usok na kanina lang ay gustong lamunin ang lahat. Sa huling sulyap niya sa dating kubo, alam niyang hindi iyon ang katapusan, kundi simula lang ng panibagong pagbantay. Sa mundong ito, ang dilim ay laging susubok bumalik. Pero sa bawat sulok na binabantayan ng tao, may pintuan man o wala, lagi ring may mumunting liwanag na handang bumangon. At sa pagitan ng dilim at liwanag, lagi kang may pagpipilian kung mananatili kang pintuan o ikaw mismo ang magiging bantay ng apoy.